Kinumpirma ni Renz Abando na siya ay magiging free agent na dahil tapos na yung kontrata niya dito sa kanyang South Korean Ball Club. At sinabi rin nitong si Renz Abando na handa siyang mag-entertain ng offers mula sa iba't ibang liga. At dahil dito syempre hindi na nakapagtataka na meron mga espekulasyon na lumabas na ang SMC ay handa nang mag-offer dito kay Renz Abando para ito ay sumali sa PBA draft para makuha nila. Alam nating lahat na itong si Renz Abando ay isa sa mga top players hindi lang ng Pilipinas kung hindi dito sa buong Asia. Nakita natin kung paano ito naglaro sa Gilas Pilipinas at yan ang dahilan kung ba't marami ang gustong makakuha dito kay Renz Abando. Ngayon kung sakasakali, hindi pa naman kinumpirma ni Renz Abando na sasali siya dito sa PBA draft. Pero kung sakaling sumali nga, ano kaya ang gagawin na Converge? Si Justin Baltasar pa rin kaya ang kukunin nilang number 1 pick? O di kaya naman kung next season pa sasali itong si Renz Abando, ibig sabihin hindi dito sa darating na draft pero yung susunod, sigurado gagawa ng paraan ng SMC para makuha ang nasabing player. Hindi na natin kailangan pang ispellingin kung bakit gustong makuha. For example, ng San Miguel o Ginebra, itong si Renz Abando dahil nakita na natin kung paano ito mag-perform talaga. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong si Renz Abando, dahil yan ay free agent, pag-aagawan yan hindi lamang nitong mga team sa PBA kung hindi ng mga teams sa iba't ibang liga dito sa Asia. Ganun kahusay itong si Renz Abando. Kaya siguro kahit malaking i-offer ng SMC o ng MVP Group, hindi garantisado na sasali yan dito dahil syempre titignan din niya yung offer na ibibigay ng ibang mga Korean ball clubs. Maliwanag dito maganda ang future ni Renz Abando at syempre dahil naman sa napakahusay niyang basketball player. Kaya tignan natin sa mga nag-aabang na mapunta ito dito sa PBA. Tignan natin kung ito nga ay matutuloy o baka manatili siya sa Korea. Sa ngayon, ang balita natin, follow up to sa report natin kahapon tungkol dito sa San Miguel Beer. Kung pwede nang i-trade o baka i-trade nila itong si Vic Manuel. Ang isa pa nating napansin, doon sa huling game ng SMB, hindi na rin ginamit itong si Geronteng. So kung posibleng i-trade nila ito si Vic Manuel, baka isama si Geronteng para dito kay Troy Rosario. Sa kasulukuyan kasi ang nakikita natin talaga dito sa San Miguel Beer, mukhang nangangailangan ng isang player na pwedeng maging power forward nila dahil parang okay na si Motaw Tua bilang center. Lately napansin natin gumaganda laro ni Motaw Tua, kaya baka ganyan din ang gawin nitong San Miguel Beer. Hayaan na si Tautua na maging backup center ni Junmar, samantala naman itong problema nila ay sa power forward. Okay, si Don Trellano, nakita natin mahusay ang defender, pero ang talagang posisyon niyan ay sa small forward. Kaya mas maganda kumuha ng power forward na San Miguel at ang solusyon nga dyan ay i-trade itong si Vic Manuel at baka pwede na rin nilang isama itong si Geronteng dahil hindi rin naman nagagamit. Sa ngayon kasi ang rotation talaga na San Miguel B sa guard ay si CJ Perez at Jericho Cruz at doon naman sa point guard ay si Chris Ross, Terence Romeo at Simon Enciso at itong si Marcio Lassiter at Don Trellano doon sa small forward. Kaya si Geronteng parang wala talagang lugar. Kaya tignan natin kung paano gagawin dito ng San Miguel Beer kung isasama nga nila sa trade itong si Vic Manuel at itong si Geronteng. Ang maliwanag para sa akin ito si Vic Manuel para hindi na talaga fit dito sa San Miguel Beer. Masyado na siyang maliit at matanda para doon sa posisyon niyang power forward. Kaya mas maganda kumuha sila ng isang Troy Rosario. Si Rosario kasi ang advantage yan, una mas matangkad kay Vic Manuel. Pangalawa, ito ay may 3-point shooting. Napansin ninyo doon sa game ng San Miguel kontra Ginebra, pinapabayaan ng Ginebra tumira sa labas si Vic Manuel. Dahil alam nila na wala itong 3-point shot. Pero hindi nila yung magagawa kung ang nandun for example na player ay si Troy Rosario. Kaya magiging matindi lineup ng San Miguel kung nandyan siya. Merong lumabas na report ngayon na itong si Larry Moyang ay isa na raw reserve player nitong Pampanga dito sa MPBL. Alam natin ito si Larry Moyang ay meron pang kontrata dito sa Phoenix. So baka kaya siya nilagay doon ng MPBL, baka may usapan na sila na kapag nag-expire ang kontrata ay doon na siya maglalaro. Siguro na secure na nila yung release nito mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Ngayon tandaan natin itong Pampanga may hawak din niya na si Delta Pineda. So if of course alam na natin ang mangyayari dito kapag si Larry Moyang ay naglaro dito nga sa Pampanga, pag natapos na yung contract niya dito sa Phoenix, ang balita baka naman siya ay mapunta rin dito sa Converge Fiber Xers. Katulad nitong kay Encho Serrano at si Arwin Santos. Ang balita next season, kapag nag-rebuild na itong Converge at nakuha na rin si Baltasar, dadalhin na rin nila sa PBA itong si Arwin Santos at Encho Serrano. At malamang baka itong si Larry Moyang kung sakasakali ay makuha na rin nila.
Mahusay na big man ito si Larry Moyang. Kung inyong matatandaan, si Coach Tim Cone gustong makuha ang nasabing player. Kaya sa tingin ko, pwede yan. Just in case nga, kung maglalaro sa Pampanga, magiging maganda performance niyan. Pero sa tingin ko, pwede pa yan sa PBA. Bata pa tong si Moyang. At kung mapunta siya sa Converge Fiber Access, baka mapigyan din siya ng playing time na hindi niya masyadong nakuha dito sa Phoenix Fuel. Kaya sa tingin ko, magandang move ito. Ang tanong na lamang, kung totoong mag-expire ng kontrata ni Moyang, hindi naman ito unrestricted free agent. So bakit kaya siya pakakawalan itong Phoenix Fuel Masters? Unless may previous na silang kasunduan itong Converge. At yan ang dahilan kung bakit itong si Larry Moyang ay papabayaan na nilang maglaro dito sa MPBL. Hindi naman siguro ilalagay ng Pampanga yan sa official roster nila kung hindi sila sigurado na ito ay maglalaro talaga para sa kanila. At yan ang dahilan siguro kung bakit itong si Larry Moyang ay hindi na masyadong naglalaro sa Phoenix dahil may usapan na sila na lilipat siya. Tinambak ang kagabi nitong Index Road Warriors itong Magnolia Chicken Templados. May mga nagsasabi na baka mga lawang itong Index dahil 3 linggong hindi naglaro, pero nakita natin na mula umpisa hanggang huli dinominate nila itong Magnolia. So mukhang namang problema ngayon itong Chicken Templados kung ano ba ang gagawin nila dito sa kanilang lineup. Alam natin may injury na ito si Aris Dionisio at si Rom De La Rosa, naka-apekto yan doon sa rotation nila. Pero ganun pa man, malakas pa rin naman yung lineup ng Magnolia. Kaya ang tanong, yung bang mga off-court issues na nangyayari dito ay nakaka-apekto na dito sa Chicken Templados. Alam natin na ang Magnolia malakas yan usually sa umpisa, kaya nga intro boys ang tawag. Pero dito parang nahihirapan sila ngayon. At ang tanong nga ng karamihan, ito bang Magnolia ay namomroblema dito sa kanilang lineup at naghahanap na ng paraan para ito ay mapalakas. So sa ngayon, ito ang kailangan natin i-considera kung ano ang gagawin nitong si Coach Chito Victorero. Clearly, marami pa siyang options. Pero kung titignan natin, mukhang kailangan na magkaroon ng adjustment dito sa kanyang lineup. Kung yan ay sa pamamagitan ng trade, hindi natin masabi. Siyempre, kapag nagkakaproblema ganito Magnolia, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay itong sitwasyon dito kay Calvin Abueva. Pero yung nangyaring talo nila kagabi, hindi naman ito lahat pwedeng masisi dito kay Abueva. Dahil alam naman natin, nakita natin yung laro, maraming mga players ng Magnolia ang hindi talaga naging maganda rin ang performance. Kaya sa ngayon, medyo maraming kailangang ayusin itong si Coach Chito Victorero. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi na itong Magnolia, hindi pa naman dangerous talaga yung sitwasyon nila na sila ay may eliminate. Pero sa tingin ko, kailangan gumawa na sila ng adjustment dito sa lineup nila para hindi naman sila kaagad-agad mailagay doon sa ilalim. Dahil dito sa PBA conference ngayon, yun lang top 2 ang makakakuha ng twice to beat. Out kay Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alexis De Terrada, John Marcantos, Michael D, Romeo Conchada, Jonathan Malyari, Kagawad Katsakino Dukusin, JJC Boom, kay Romeo Conchada, binabati din natin si Luis Alon, John Marcantos, John Ray Marquisuela, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira, Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Enju, OG, Len Gio at Gia Santillana, Tagle family, RG Bueno Terina family, Ireneo Salangsang, Joseph Pineda, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, at pati na rin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.